Trinaydor na ba kayo sa buhay ninyo? Attorney G, ano ba ang tamang pag-handle ng betrayal sa'yo? Bago natin ito simulan, kailangan nyo munang tanggapin ang masakit na katotohanan na kahit gaano kayo kapait o kagalang-galang, meron at meron sa inyong magtatraydor dyan. Dahil ang pagtatraydor sa inyo ay kagagawan ng ibang tao yan. Kaya hindi mo kontrolado ang kanilang galawan. At higit pa dyan, karaniwang gagawin ito sa iyo ng isang kamag-anak, katrabaho o kaibigan. Dahil hindi magiging isang pagtatraydor ito kung wala kang nasirang pagmamahal o pagtitiwalang naramdaman. Kaya kapag trinaydor ka, una, have some space o lumayo ka muna sa kanya. Dahil ang sabi ko nga, ang masakit sa pagtatraydor ay ang maling pag-aakala na ang minamahal mo at pinagkakatiwalaan mo ay doble kara pala. Kaya bigyan mo ang sarili mo ng sapat na panahon upang makapag-isip at makapagluksa. At ang haba ng pagluluksa mo ay magdedepende kung gaano ka kalapit o kalayo sa nagtraydor sa'yo. Pero wag na wag mong iisiping kasalanan mo siya dahil ang pagtatraydor ay ginawa yan sa'yo ng iba. At ang tanging kasalanan mo lang dito ay sa maling tao ka nagmahal, nagtiwala. At ang pangalawa, assess the damage. Pag-aralan mo ang epekto nito. Kapag luminaw na ang utak mo at gumaan na ang pakiramdam mo, alamin mo na ngayon kung gaano kalala ang epekto ng pagtatraydor na ito sa'yo. Magdedepende ito kung pera ba o relasyon o pareho ang nawala sa'yo. Base dito, pag-aralan mo at lanuhin mo ang options mo. Patatawarin mo na lang ba ang mga ito? Kinakailangan mo magsampa ng kaso. Maisasalba mo pa ba ang relasyon ninyo? O ikaw ba ay kusa na lang lalayo? At ang pangatlo, execute your plan. O gawin mo ang pinakamatibay na solusyon sa isyung hinaharap mo. Kasuhan ang dapat kasuhan, bantayan ang dapat bantayan, at layuan ang dapat layuan. Dahil tatandaan nyo ito, kung naging mabuti at naaasahang kamag-anak, kaibigan o kasosyo kayo, then huwag kayong mag-alala dahil hindi sila magiging kawalan sa'yo. Chinel!